Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y narito sa ating paghahanda para sa pagdiriwang po nitong panahon na napakahalaga sa kalendaryo po ng Eklesiya, ang panahon ng Kwaresma, Lenten season, Lent. Yung pong 40 dias, 40 days ng paghahanda natin para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Napakahalaga po nitong mga panahong ito para po bang 40 days retreat para sa atin upang handang-handa tayo sa gabi ng muling pagkabuhay ng Panginoon, Easter Vigil, tsaka sa Easter Sunday, sariwain yung ating binyag, yung ating pagpapanata sa Diyos, yung pagsasaad ng ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Kanya. Sana po itong ating programang ito ay kapulutan ninyo ng inyong magagamit sa inyong mga sarili at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pinabati ko po kayo mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga may karamdaman sa inyo. Yung pong mga kaparian, mga diakono, reliyoso at reliyosa, mga katikista, mga seminarista ng papalaganap ng salita ng Diyos. Sana po meron kayo mapulot dito sa ating programang maibabahagi niyo sa iba. Napapurihan po ang Panginoon dahil doon. Sana po nakahanda ng inyong mga susulatan at panulat upang yung inyong kaunlaran sa kaalaman ninyo ay talaga manatili dyan, pabalik-balikan nyo at talaga mapagyaman pa. Kung kaya po, ito ang aking pagbati sa inyo. Sama kayo naroon. Shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. In Quiapo Church, every Wednesday from 7:30 p.m. to 9 o'clock p.m. starting February 7, 2007. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Word Made Flesh Foundation Incorporated is glad to invite you to a Lenten recollection on April 4, 2007 from 6 o'clock to 9 o'clock p.m. at the Rusin Hall, Don Bosco Parish, Makati City. Naman ito ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ni Yahweh. Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inialis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh. Sa pag-umpisa po ng napakadakilang panahong ito ng Kwaresma, tayo po'y nakikinig sa unang pagbasa mula sa Deuteronomio, yung pong ika-5 aklat sa Biblia. Dito po ay inuutos, Deuteronomos, yun ho ang ibig sabihin pag-uulit ng kautusan. Inuutos kung ano gagawin ng isang Hudyo pagka dumarating siya dun sa dambana ng Diyos, at mag-aalay siya ng kanyang handog. Sasabihin niya ho sa verse 5, idideklara niya na ang aking ama ay isang Arameo na naglibot at napadpad doon sa Ehipto
Isa siyang maliit na angkan pa lang noon, pero doon lumaki at namuhay siya doon bilang isang dayuhan, pero lumago siya doon, naging isang malaking dakilang bansa, malakas at maraming-marami. Ngunit minaltrato siya, talagang inusig siya ng mga Ehipsyo, talagang pinahirapan siya doon, kung kaya tumawag siya sa Panginoon at Panginoon ng Diyos ng ating mga ama, at dininig naman siya. At siya'y inilikas mula doon sa Ehipto sa pamamagitan ng malakas na kamay at nakaunat na kamay ng Diyos na nagpakita ng talagang napakatinding kapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda. At dinala siya dito sa bayang ito. Binigyan siya ng isang lupain na talagang umaahagos sa gatas at pulot-pukyutan, sabi niya ganyan. At nandito ko ngayon, nag-aalay ng handog ng lupang ito, sabi niya ganyan. Mula dito sa lupain na binigay sa akin ng Panginoon. At doon maninikluhod siya sa Panginoon. Brothers and sisters, anong sinasaad dito pagbasang ito sa atin? Tingnan nyo, pinapahiwatig po nitong pagbasang ito, na ang bawat Hudyo na humaharap sa Panginoon, dapat alam niya kung anong kanyang pinanggalingan. Walang-wala siya noon, pero talagang dinakila sila ng Panginoon. Brothers and sisters, kung kaya naman nag-aalay siya ng kanyang handog sa Panginoon. Brothers and sisters, dito po sa panahong ito ng Kwaresma, tinutulungan tayo at ibig ng Eklesiya, balikan natin, unawain natin kung sino tayo. Tayo naging mga anak ng Diyos. Pero saan tayo nanggaling? Sa kawalan, sa pagiging ligaw na ligaw, talaga namang nakalugmok sa kasamaan, sa kasalanan, pero binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong makabalik sa Kanya, maging bayan ng Diyos. Kung kaya nga, itong panahon ito ay talagang panahon ito ng paglilimi-limi, yung meditation, talagang pag-isip-isipan natin kung ano ang ating pagkakatawag, tayo naging mga anak ng Diyos. Dito sa panahon ito ng Kwaresma nga pala, isa itong panahon ng paghahanda. Alam niyo kung para saan? Sa pagsasariwa ng ating binyag. Kailan? Doon sa Pasko ng muling pagkabuhay. Mahaba itong panahon, Kwaresma, ibig sabihin 40, 40 araw ito ng talagang pag-iisip-isip tungkol sa ating dakilang bukasyon na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag natin. Kung kaya, tulad nitong mga Hudyo na humaharap sa Panginoon at talagang ginugunit tayo yung kanilang pinagdaanan, tayo rin dapat gunitain natin kung anong napakalaking biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na bagamat tayo noon ay mga makasalanan, binigyan tayo ng pagkakataon makabangon uli at maging mga anak niya. Kung kaya nakakaharap tayo sa Panginoon ng malulhati. Yun ang ginagawa natin pagka nagsisimba tayo, hindi ba? Nandun tayo sa harapan ng Diyos, ating Ama, sa kanyang tahanan, sa simbahan na ganyan. Kung kaya nga, ang unang-una natin ginagawa pagka pumapasok tayo sa simbahan, sinasawsaw natin yung ating daliri dun sa holy water, dun sa bentita po, tapos nangungurus tayo. Ginugulita lang natin kasi dakilang araw na naging mga anak tayo ng Diyos nung tayo binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At doon na talagang sumasamba tayo sa Diyos na ito na nagmamahal sa atin bilang ating mga ama. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to join the pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 23 to May 2, 2007 with Father Junlingad SDB as Pilgrimage Chaplain. For details, please contact the following numbers. Father Junlingad at 0917-833-0863 or 823-9263 or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858 or NITS at 0917-629-1851 or 527-3952 or email us at wmffi@yahoo.com.
Ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Dito po sa ikalawang pagbasa natin, hango po to sa napakadakilang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nandito po tayo sa chapter 10, napakahalaga po ng kanyang sinasabi dito. Sa chapter 10 po, verse 8, sabi niya, "The word is near you, in your mouth, in your heart." Ang salita ay napakalapit sa inyo, nandito sa inyong bibig, nasa inyong puso. Ano yung salitang tinutukoy dito ni San Pablo? Yung salita ng pananampalataya, the word of faith, na pinapahayag ni San Pablo. Yun yung salita na nagbubunsod, nagdadala tuloy ng pananampalataya, yung salita na dahilan sa pananampalataya na pinapangaral niya. Nangangaral ho San Pablo, alam niya, napakahirap ng kanyang ginagawang iyon, pero yun ho ay nagagawa niya dahil may pananampalataya siya. At ang inaasahan niya sa kanyang pangangaral na ganyan ay talagang napapalago yung pananampalatayang iyon. Brothers and sisters, yun din ho ang layunin dito ni Father June sa ating programang itong Word Made Flesh. Dito po sa pangangaral na ito, dito sa pagpapaliwanag na ito ng salita ng Diyos, ito po ay dahil nananampalataya si Father June, at ang nais niya, kayo rin, ay talagang dumago sa pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya yun? Pananampalataya ho na ang ibig sabihin ay talagang pinangahawakan natin ang salita ng Diyos. Itong salitang ito na nagpapatatag sa atin. Napakahalaga hong bagay nito na sa ating sa impapuwid nitong ating programang Word Made Flesh, lumago yung ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos at tuloy mapanghawakan natin yun. Yun ho ang ibig sabihin ng pananampalataya. Emin. Patatagin ang kalooban sa pamamagitan ng salita na pinangahawakan. Yun ho ang ibig sabihin nun. Dito po sa pagpapatuloy ni San Pablo, dito sa kanyang pagsasalitang ito, sabi niya, kung inyong pinapahayag sa pamamagitan ng inyong bibig na si Jesus ang Panginoon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, tapos sinasampalatayanan niyo sa inyong mga puso na talagang itinaas siya, binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, kayo'y maliligtas. Brothers and sisters, napakahalaga po nung sinasabing ito. One who believes in the heart is justified. One who confesses in the mouth is saved. Brothers and sisters, dapat ho, hindi lang yon nandito sa ating puso, kundi nasa ating bibig din. Hindi lang nasa ating bibig, kundi nasa ating puso din. Ganun dapat ho yun, magkatugma yun. Hindi yung sinasabi lang natin, pero hindi naman natin sinasa puso. Nasa puso natin, ayaw naman natin sabihin, ewan kung bakit. Hindi ho ganun yun. Tinuturo ho sa atin ni San Pablo dito na talagang ipahayag po natin sa ating bibig yung ating pinaniniwalaan sa ating puso. Sa ganung paraan, talagang nagiging matuwid tayo at hindi lang yon, naliligtas tayo. Brothers and sisters, tandaan ho natin yun, ha? Bawat isa ho sa atin ay binigyan itong pananampalatayang ito. Karangalan ho nating ipamahagi ito. Mga magulang, for example, ginagawa niyo ito sa inyong mga anak. Kayo ho ang unang-unang mga katekista, kataeho. Ibig sabihin nun, nagpapaalingaw-ngaw pababa. Kayo ho ang unang-unang nagpapaalingaw-ngaw sa kanila ng mga turo ni Jesus na naririnig natin, natutunan ninyo mula sa Eklesiya. Ito ho rin ang ginagawa ni Father June.
pinapaalingaw-ngaw niya yung katuruan ng Eklesiya sa pamamagitan ng programang ito. Sana ho sa ganung paraan talagang yung ating sinasampalatayan sa puso, lumalabas sa ating bibig, tuloy talagang napagtitibay tayo sa ating relasyon sa Diyos at talagang yun ang kaligtasan natin. Talaga hong iliniligtas tayo ng pananampalatayang yon. Sabi nga dito sa bandang dulo nitong pagbasa natin sa verse 11, sinasabi ng banal na kasulatan, ito po kay Isaiah chapter 28, verse 16, ang sabi niya ho doon, one who believes in Him will not be put to shame. Ang isa ho nananampalataya sa Diyos ay hindi kailanman mapapahiya. Ayun ho ang pananampalataya natin, yun ang pinangahawakan natin. Si Jesus ho, yun ang nangyari sa kanya, nananampalataya sa kanyang Ama. Kahit dumaan siya dun sa matinding pagsubok na yun, pinatay pa nga siya sa krus, talagang ang laking kahihiyan nun kung tutuusin, pero hindi siya napahiya. Dinadakila natin siya bilang Panginoon natin at pagligtas. Yun din ho ang nangyari kay San Pablo. Nangaral siya. Sa dulo noon, papatayin siya dahil sa kanyang pangangaral. Pero ngayon, dinadakila ho siya sa buong daigdig na ito. Ang daming mga taong pangalan Pablo. Dahil nga kay San Pablo ito. Paul or something that way. Importante ho yun. Ang manampalataya sa kanya, ay hindi mapapahiya. Hindi lang yun. Ngayon ho, ang sinasabi dito ni San Pablo ay wala na ngayong kaibahan, sa verse 12 ho ito, wala na ngayong kaibahan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Griego, iisang Panginoon, Panginoon ng lahat na nagpapayaman sa atin na tumatawag sa Kanya. Friends, sisters, tingnan niyo, iisa lang ho ang Panginoon at Panginoon siya ng lahat. Wala na hong distinction dito. Lahat ho tayo pare-pareho na inililigtas ng Panginoon at siya nagbibigay yaman para sa bawat isa sa atin. Ayun nga ho, at lahat ng tumatawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Paulit-ulit ho yung sinasabi ni San Pablo ito. Importante ho, tumatawag tayo sa Panginoon. We confess Him with our mouth, at yun ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Pero sisters, sana ho, itong ating programang Word Made Flesh, yun ang itutulong sa inyo. Lumalago kayo sa kaalaman sa Panginoon, napapatindi ang inyong pananampalataya, at tuloy nakatutulong sa kaligtasan. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to a Lenten Biblical Seminar on the Passion Narratives by Father June Lingad, SDB. The venue is at Ruzen Hall, Don Bosco Parish, corner of Morsolo and Pasong Tamo Streets, Makati City. The date, all Saturdays of March 2007. The time is from 2 o'clock to 5 o'clock p.m. The fee is 1,500 pesos for the whole course, including the celebration on April 4, 2007. Seminar materials will be provided. Culminating activity is a celebration of the Passover meal on Holy Wednesday, April 4, 2007. For inquiries, please call Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan.
Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharyang ito. Wika ng Diablo, pinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninong ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po, sa unang linggo pong ito ng Kwaresma, ito pong ating ebanghelyo ay tungkol doon sa pagsubok kay Jesus, the testing of Jesus. Napakahalaga pong maintindihan natin itong relasyong ito ng pagsubok ni Jesus sa kapanahon ng ating pinagdiriwang, ito pong Kwaresma. 4 na pong araw po ito ng paghahanda natin para sa sariwa ng ating binyag dun sa araw na ipagdiriwang natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi dun tayo kasama ni Jesus na muling mabubuhay. Pero po, tingnan ninyo, bago tayo dumating doon sa muling pagkabuhay na yun at pagsariwa ng ating binyag, dumadaan ho tayo tulad ni Jesus dito sa oras na ito ng pagsubok. Marami ho tayong kinakaharap at dapat na maintindihan natin ano ba nangyayari talaga sa atin sa mga pagkakataong ganito. At tingnan nyo dito sa salaysay na ating pinag-aaralan ngayon sa Lucas chapter 4, 1-13 ito. Ang sabi dito ay puspos ng Espiritu Santo. Si Jesus ay nagbalik sa Jordan at pinamunuan siya ng Espiritu doon sa disyerto, sa ilang. Medyo may problema kaagad ho tayo dito. Wala tayong disyerto rito sa Pilipinas. Pero maintindihan siguro natin ito pagka nagpunta tayo banda doon sa may Central Luzon, yun hong Lahar country doon. Talaga namang makita mo na talagang puro buhanginan doon, something that way. Doon ho sa Middle East, makikita nyo ho, ang dami mga lugar doon na talagang disyerto. Ay nako, pagka nasa aeroplano ko, makikita mo brown lahat yun. Disyerto ho talaga. Bansa-bansa ho yun, hindi maliliit na mga lugar yun. Anyway, the point is, ano mangyayari dito? Pinamunuan ng Espiritu Santo si Jesus doon sa disyerto. At sabi dito, 40 araw siya doon. 40 araw ho, sa wikang Hebreo, ibig sabihin, mahabang panahon. 40 days, Ibig sabihin, mahabang panahon. Para ho bang sa atin, siyam-siyam, Ibig sabihin, talagang walang tigil, Mahabang panahon siya, kung nandun sa disyerto, nag-ayuno siya, he ate nothing, at doon siya tutuksuhin ng Diablo sa pagkakataong yun. Dahil gutom na gutom siya. Ano sabi sa kanya ng Diablo? Ito ho, sa verse 3, kung ikaw ang anak ng Diyos. Friends and sisters, dapat maintindihan natin itong pagsubok na ito kay Jesus, dun ho sa konteksto niya. Pag nasa chapter 4 ho tayo, hindi ho ba? Sa chapter 3 ho, may nangyari. Ano ho ba yon? Bininyagan ho si Jesus sa ilog Jordan ni Juan Bautista. Dun ho sa dulo nung pagbibinyag na yon, nanaog ang Espiritu Santo sa anyong kalapati, Tapos nagsalita mula doon sa alapaap ang isang tinig. At mula doon sa sinasabi ng tinig na ito, maintindihan natin na siyang Ama. Ang sabi niya kasi, ito ang minamahal kong anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Friends and sisters, doon sa mga pangungusap na yon, ito ang aking minamahal na anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Yun ang pangungusap na yun, dalawang napaka-importanting mga katotohanan ang naintindihan ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Unang-una sa lahat, siyang anak ng Diyos. Friends and sisters, tandaan natin, si Jesus ay Diyos na totoo at tao namang totoo. Bilang Diyos, alam niya na ho ang lahat. Tama, pero bilang tao, at napakahalaga ho nito, hindi natin tatawaran ito, bilang tao ho,
kailangan niyang matuto. Kailangan niyang lumago sa kaalaman, sa karunungan. Kailangan niyang matuklasan ng mga bagay-bagay na napaka-importanteng maintindihan niya. At dito ho sa puntong ito, naintindihan ho ni Jesus na siyang anak ng Diyos. Brothers and sisters, importante yung maunawaan yun. Oo, Diyos siya. Bilang Diyos, alam niya yun. Yes. Pero bilang tao, may problema ho tayo dito. Tulad ho natin, for example, pagkabatang musmus ka pa, nabinyagan ka na nung pinanganak ka, for example, ang liit-liit mo pang bata, napabinyagan ka na. Pero habang lumalaki ka, I don't know kung ano iyong kaalaman, iyong kamalayan tungkol sa iyong pagiging anak ng Diyos. Naturally, you will have to grow into that, you know. Ang mga magulang mo dapat tulungan ka, paalala sa iyo na pinabinyagan ka, naging anak ka ng Diyos. Pero I don't know kung gaano ka presente yun sa iyong malay. I don't know how conscious you are of that. You know, kung minsan nakakalimutan natin yun eh. Ako'y tao lamang. Hindi. You know, hindi na tayo tao lamang. Tao pa rin tayo, pero hindi na tao lamang dahil naging mga anak tayo ng Diyos. Notice, we got to grow in that realization. Jesus too, you know. At dito sa puntong ito, nung pagkatapos niyang nagpabinyag kay Juan Bautista, na naog ang Espiritu Santo sa kanya, narinig niya yung tinig na yung nagsabi sa kanya, ikaw ang minamahal kong anak, o itong minamahal kong anak. Kay San Marcos, ikaw ang minamahal kong anak. Kay San Lucas, tayo, itong minamahal kong anak. Edi, naintindihan ni Jesus yun. Number one, siya ang anak ng Diyos na minamahal. Mula ho yun sa Salmo 2. Tapos narinig niya pagkatapos nun, na lubos kong kinalulugdan. Brothers and sisters, lubos kong kinalulugdan. Galing ho yun sa chapter 42 ni Isaías. Yun ang unang-una hong awit ng lingkod ni Yahweh, the first servant of the Lord song. You know, the first servant of song in Isaiah. Yung mga awit na ito, 4 ho yung mga awit na yun, tinutukoy ho dito yung lingkod ni Yahweh na magdurusa upang talaga mapanumbalik niya ang bayan ng Diyos sa kanilang Panginoon. Brothers and sisters, naintindihan ho ng Ecclesia, by the way, itong mga talatang ito mula kay Isaías, yung mga komposisyong ito ni Isaías, at inilalapat ho ito kay Jesus, kasi naintindihan ng Ecclesia si Jesus ang tinutukoy dito. Yun nga ho naintindihan ni Jesus dito sa kanyang binyag. Hindi lang na anak siya ng Diyos, kundi na siya ang Mesyas, ang Kristo, ang pinahiran ng Diyos na magdurusa, the suffering Messiah. Brothers and sisters, napakahalaga po noon. Yun ang conviction ni Jesus. Siya ang anak ng Diyos, siya ang Mesyas na magdurusa. Ngayon, yun ho nasa chapter 3. Pasok ho tayo sa chapter 4. Ngayon ho, yung conviction na yun ni Jesus, susubukin ngayon dito ng Diablo. Pangangatawanan niya ba talaga yun? Yung kanyang pagiging anak ng Diyos? Yung kanyang pagiging Mesyas na magdurusa? Talaga bang handa siyang magdusa para sa kanyang misyon? Kung kaya nga ho, itong unang pagsubok na ito ng Diablo sa kanya, ang inapuntirya kagad, yung kanyang pagiging anak ng Diyos. If you are the Son of God, tingnan nyo, pinagdududahan na yung kanyang pagiging anak ng Diyos. You know? At ginagawa ng Diablo, magduda siya, you know, doon sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Okay, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Brothers and sisters, ano ibig sabihin nun? Hinahamon si Jesus na huwag magdusa. Hindi ka kailangan magdusa. Para ba sinasabi sa kanya ng Diablo, hindi ka na kailangan magdusa pa. You know? Oo, Mesyas ka, pero hindi kailangan magdusa. Gumawa ka na lang ng himala, makikita mo, lahat ng mga tao susunod sa iyo. Totoo naman nun yun. Sa chapter 6 ni Juan, isinalaysay doon yung pagpaparami ng tinapay, the only miracle narrated by all the 4 Gospels. Pagkatapos nung pagpaparami ng tinapay na yun, susundan ho si Jesus ng mga tao. Bakit? Gusto ko uli na lang ng tinapay uli, you know? Something like that. They wanted to take him and make him a pandesal king or something like that, you know? Anyway, yun nga ho, yun ang hinahamon sa kanya ng Diablo. Gawin mo na lang tinapay ng batong na to, lahat ng tao susunod sa iyo. Sabi ni Jesus, nasusulat, hindi lang sa pamamagitan ng tinapay nabubuhay ang tao. You know? Of course, sa ibang mga ebanghelyo, pagpapatuloy yung sinasabi doon, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng kanyang Diyos. You know? Sana ho maintindihan natin to, yung sinasabi dito ng Diablo, you know, pagsubok ko kay Jesus yun, na hindi siya kailangang magdusa. Brothers and sisters, sasabihin ni Jesus, ang susundin ko ang aking Ama. Kung kinakailangan ako magdusa, magdurusa ako.
Kung tutuusin, hindi lang naman mula sa tinapay nabubuhay ang tao. Ako, sasabihin ni Jesus sa chapter 4, verse 34, ang aking pagkain, ang tinapay para sa akin, ay yung tuparin ang kalooban ng aking Ama at ganapin ang kanyang gawain. Notice that, brothers and sisters. At talagang sinalungat ni Jesus itong pagsubok sa kanya ng diablong ito. By the way, yung translation ho nung salita, hindi ho tukso, kundi pagsubok. Yung salitang Griego ho doon, peirazein, ang ibig sabihin nun ay subukan. Sa English ho, merong empirical, ibig sabihin sinusubok mo, tinitignan mo kung anong mga katangian to, kung talagang pwede ito, kung hindi. Ganun ho yun. Hindi yung tuksuhin. Kasi alam ho ng diablo kung sino si Jesus kung tutuusin. Kung kaya nga nangangatog ang mga diablo sa harapan niya. Hindi siya pwedeng tuksuhin, pero pwede siyang subukin. Subukan kung talagang pangangatawanan niya yung kanyang magiging tungkulin. And so ang pagkatapos nitong unang pagsubok na ito, dadalhin ho si Jesus sa isang napakataas na lugar, alam niyo, doon sa Israel ho, dito sa may bandang Judea, kung saan nandun yung the mountain of the temptation. Tinuturo yun pagka nagpupunta ho kayo din bilang pilgrimage, tinuturo yung bundok na yun kung saan sinubok si Jesus. Makikita mo talaga, ang daming bundok sa kapaligiran niyan talaga. And so, doon sa itaasang yun, tinuro sa kanya ng diablo, nakikita mo ba ito mga ito? Ibibigay ko lahat ng kapangyarihan ito at ang kanilang kaluwalhatian sa iyo. Kasi binigay ito sa akin upang talaga ipamigay ko sa aking mga mapupusuan. At kung ikaw ay mapapatira pa sa harapan ko, bibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian ito. Brothers and sisters, tingnan nyo, inaalok si Jesus ng kapangyarihan dito sa kalupaang ito, Pero tatanggihan niya ho yun. Ang sasabihin niya sa diablo, nakasulat, ang Panginoon mong Diyos, ang siya lamang iyong sasambahin at siya lang ang iyong paglilingkuran. Brothers and sisters, tingnan niyo yun. Talagang tutuligsain ng Panginoong Jesus yung sinasabi ng diablo. Papahindian niya yung mga kapangyarihang yaan ng kalupaang ito. Ang nakapagtataka ho nito, especially if you go to St. Matthew's Gospel, at the very end of the Gospel, in chapter 28, verse 18, ang sasabihin ho ni Jesus doon, all powers in heaven and on earth. Hindi lang on earth. Tingnan nyo, tinalikuran ho ni Jesus yung powers on earth. Ngayon, ang binibigay sa kanya ng Diyos mismo, hindi ho ng diablo, ang Diyos mismo ang bibigay sa kanya ng kapangyarihan in heaven and on earth. All powers in heaven and earth have been given to me, by God, understood. Tingnan niyo yun na ang sinasabi pa rin dito ni Jesus, ang dapat sambahin ang Diyos lamang. At siya lang ang paglilingkuran. Anong nangyari dito? Pagkatapos ito, dinala naman si Jesus doon sa taluktok ng templo ng Jerusalem. Sa Jerusalem ho, mataas yung templo doon sa taluktok noon. At ang sabi ba naman kay Jesus, kung ikaw anak ng Diyos, tignan nyo, inakapuntiri na naman yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Patihulog ka. Throw yourself down from here. Bakit? Nakasulat, ito ang diablo, nagsisitas ng Biblia. He will command His angels concerning you. Para pangalagaan ka nila, hindi tuloy matisod ang iyong paa sa bato, sinitas pa ng diablo yung mga talatang yun ng Biblia. Sinagot naman siya ni Jesus. Oo, para bang sabi ni Jesus sa kanya, you should read the text in context, Ang sabi ni Jesus dito, hindi mo dapat susubukin ang Panginoon mong Diyos, Kasi biro mo, kung alam mo kung ano ibig sabihin ng patihulog ka, talaga pagbagsak mo doon sa ibaba, para kang omelette, talaga durug-durug ka doon, Hindi mo dapat gagawin yun kasi alam mo kung anong mangyayari sa'yo, hindi yun ang layunin ng Diyos sa'yo, Hindi kasi Superman, katang-isip lang yun, no? The point is, brothers and sisters, ayun, sinubok si Jesus sa lahat ng paraan at pagkatapos nun, iniwan siya panmandalian for the time being. Sabi niya ganyan. Brothers and sisters, up to an opportune time, no? Brothers and sisters, ano kaya dapat nating matutunan dito sa mga pagbasang ito? Tayo rin ho, please understand, tulad ni Jesus, sinusubok tayo. Sinusubok tayo. Siguro, hindi lang pagsubok, tinutukso tayo talaga ng diablo. Kasi taon-tao tayo talaga eh. The point is, tulad ng unang pagsubok sa kanya, ang gusto natin, daglian eh, we like things very fast. Itong bato, gawin tinapay, something like that. Brothers and sisters, si Jesus hindi ganun. Hindi ho siya magbibigay sa atin ng tinapay ng ganun. Hindi ho siya magbibigay ng milagro ng ganun. Dapat manampalataya tayo sa Kanya,
Pag kami pananampalataya ka, makikita mo kung anong mga milagro ginagawa ng Diyos sa iyong harapan. At talaga matututo ka magpasalamat sa Kanya. Importante ho na maintindihan natin na si Jesus, inalok dito ng kapangyarihan. Kung minsan, ang daming tao na talagang sinusubok, tinutukso sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa kadakilaan, sa katanyagan. Unfortunately, yun ang hinahabol nila. Pero hanggang saan ba yun, Magtatapos at magtatapos yun. Ano nga mapapala ng isang tao, makampanya man, sanlibutan, mapahamak naman siya. Yun ang sabi ng Panginoon, Pinahindian ho ni Jesus yung mga kapangyarihang yon, at sa dulo pinagkaloob sa kanya ng Ama, ng Diyos, ang lahat ng kapangyarihan. Tayo rin ho, kapag natuto tayong tularan si Jesus, talagang ang una nating pagkaabalahan ng panahon, pag-aabalahan ng sarili natin ay ang Panginoon, ang kanyang kaharian, ang pagtupad ng kanyang kalooban. Makikita natin yung mga pagpapalang kinakailangan natin, hindi ho magkukulang. Of course, you only have to believe this, right? Para ho kay Father June, alam ko ho ito, Alam ko ho ito. Dito ho sa ating programang ito, Word Made Flesh. Hindi ho ba sa dulo ng programang ito, nakikita nyo lagi, this program has been brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor. Totoo ho yun, Totoo ho yun. Tignan nyo, wala ho itong commercial, Bakit? Ang Diyos ang bahala dito. At nakakadalawang taon at 4 na buwan na ata itong ating programang ito. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang Diyos kayang-kaya niya tayong tustusan kung meron tayong pananampalataya. Sana ho kayo rin maranasan nyo yun. At masabi nyo kay Father John, Father, ako din ako naniniwala doon. Bakit? Alam ko na kasi totoo yun. Ganun ho yun. Dapat alam natin na ang Diyos natin ay ganun. Tapos hindi lang yun. Ito hong mga bagay na kuminsan, ewan ko ba, gagawa tayo ng napakalaking bagay na maling-mali naman, tapos aasa tayo sa Panginoon na tulungan tayo, Ano yun? You cannot do impossible things tapos ask God to help us, Yes, biro mo, inaabuso mo sarili mo, kung ano-anong ginagawa mo sa sarili mo, sigarilyo dito, pag-alak dito, kaya drugs dito, kaya, tapos hihingi ka ng tulong sa Panginoon, sana maging malusog ako, sana maging matagumpay ako sa buhay. Forget it, hindi mo dapat susubukin ang Diyos ng ganun. Dapat gawin natin, dapat natin ginagawa, etc. Francis, tingnan nyo, ang tanong sa atin, paano napagwagian ni Jesus ang mga tuksong kanyang dinanas dito? Oh, by the way, ito hong mga tuksong ito, when the devil had finished that in every temptation, sabi niya, in every testing of Jesus, hindi naman tatanong yung bilanggit dito, hindi ba? Ibig nga sabihin na itong tatlong mga pagsubok na ito ay samples lang, Kung tutusin, ang dami sa buhay ni Jesus ng mga pagsubok sa kanya, tinutukso siya, sinusubok siya. Hindi ba nakabayubay na sa krus at the end of his life? Anong pagsubok sa kanya ng mga eskriba, mga fariseo doon, mga chief priest doon? Sabi, bumaba ka sa krus at mananampalataya kami sa iyo. Buti na lang, hindi bumaba si Jesus, Pagsubok ko yun sa kanya. Si Pedro, for example, do you remember? Nung sinabi ni Jesus, magdurusa ako, papatayin ako sa ikatlong araw ng buhay mo. Sabi ni Pedro sa kanya, hindi ho dapat mangyari yan. Tingnan mo, hadlangan pa siyang gano'n ni Pedro. Ang dami ho naging pagsubok talaga ni Jesus sa buhay niya. Samples lang ho itong tatlong ito. Ngayon, the point is, the question, paano ho napagwagian ni Jesus itong mga pagsubok na ito? Just like, how can we overcome temptations? Testings in our life. Dito kitang-kita natin. Number 1, 2 ulit na binasa ito doon sa very beginning of this passage, chapter 4, verse 1. He was filled with the Holy Spirit. Yun nga ho The Holy Spirit can strengthen us. Napaka-importante yung Espiritu Santo sa ating buhay Kristiyano para mapagwagian natin lahat ng pagsubok, lahat ng tukso, maging malakas tayo. Siya ho ang power of God and wisdom of God. He can really help us understand what is happening and overcome this. The Holy Spirit is number 1. Number 2 ho, it is written. It is written. Ibig sabihin yung kasulatan, yung banal na kasulatan, Holy Scriptures. Yun ho ang isang napakalaking bagay na makatutulong sa atin. Ang salita ho ng Diyos ang magpapalakas sa atin
Brothers and sisters, kung kaya nga dito sa ating programa Word Made Flesh, talagang pinagtutuunan natin ng pansin na salita ng Diyos. Tingnan nyo, wala tayong commercial dito. Ang lahat to binibigay sa salita ng Diyos. Kasi napakahalaga nito sa ating buhay. Ito nagpapalakas ng salita ng ating buhay. Ito ang liwanag na gagabay sa atin. Your Word, the Word of our God, is a lamp. Your Word is a lamp for my feet, a light for my path. Ganun ho yun. And of course, lastly, tingnan nyo, nandun si Jesus sa ilang, at nananalangin siya doon, nag-aayuno siya doon. Yun ho, yung pagsupil sa ating mga sarili, yung ating self-control na natatamo natin pagka talaga nagkakait tayo sa ating sarili. Kung kaya sa panahon ito ng Kwaresma, nag-undertake tayo ng pagkakait sa ating sarili, hindi ho ba? For example, may fasting pa man din tayo, may mga mortification tayo. Bakit? Upang lumakas ho yung ating kalooban. Yun ho ang function ng fasting. Of course, yung fasting na yun, ginagawa ho ng ibang mga tao yun. Para ano? Para, maging balingkinitan, hindi masira yung figure nila or something like that, no? They do it for the Lord's sake, not for the Lord's sake. The point is, tayo ho dapat nagkakait tayo sa ating sarili para sa Panginoon, para maging magawa natin yung kanyang kalooban. Yun ho yung naging pamaraan ni Jesus kung paano siya nagtagumpay sa kanyang pagsubok dito. Ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos, ang kanyang pag-aayuno, at pananalangin, yun din ho ang paraan para sa atin. The raffle draw, which was originally scheduled last January 31, 2007, will be held on March 24, 2007, after the Lenten Biblical Seminar scheduled on that day at the Rusen Hall, Don Bosco Parish, Makati City. For details, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to join the pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 23 to May 2, 2007 with Father Junlingad SDB as Pilgrimage Chaplain. For details, please contact the following numbers. Father Junlingad at 0917-833-0863 or 823-9263 or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858 or Nitz at 0917-629-1851 or 527-3952. or email us at wmffi@yahoo.com. Father John, mapapatawarin ba ako ni God sa kasalanan ko? Thank you, Catherine, sa iyong tanong. Patatawarin ba ako ni God sa aking mga kasalanan? Uy, yun ang pangalan ni Jesus. Yehoshua. Si Yahweh ay nagliligtas. At kapag inaangkin natin na tayo makasalanan, talaga nagiging makahulugan ang pangalan ni Jesus para sa atin. Talagang kayang-kaya tayong iligtas, ng Panginoon. Paano niya tayong ililigtas? Ang gina ng pagpapatawad nga. Paano bang pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan? Paano niya tayong napagtamo ng kapatawaran? Nung namatay sa krus, tayo dapat ang namatay doon sa krus, Pero ang bait-bait niya, mahal na mahal niya tayo, inialay niya yung kanyang sarili sa kanyang Ama para sa atin, Sa kanya nangyari yung parusa na dapat na tayo nagdusa. Sa pamamagitan ng nung kanyang pagdurusang yon, napapatawad tuloy tayo, Yun ang inaangkin natin pagka nangungurus tayo,
Para bang sinasabi natin sa ating sarili, oo, makasalanan ako, pero alam ko, pinagtamo ko ng kapatawaran ni Jesus nung siya namatay sa krus, ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganon. Pagka nagkumpisal ka, for example, of course, maliit ka pa masyado, no? Pero pagka nagkumpisal ka, for example, yung pagpapatawad ni Jesus na yun, ay gagawad sa iyo ng pare. Kaya nga, pinatatawad kita sa ngalan ng Ama. Ganon, patatawarin tayo ng Diyos. Ang dapat lang mangyayari, talagang aminin natin yung ating pagkakasala at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Huwag ka magduda, lagi tayong patatawarin ng Panginoon. Father John, ililigtas ba ako ng Panginoon kahit may kasalanan ako? Ay Thomas, dito sa tanong mo ililigtas ba ako ng Panginoon kahit makasalanan ako? This is a very beautiful question. I'd like to thank you for. Sinabi ng Panginoon, naparito ko, hindi ba sabi niya, sino ba nangangailangan ng manggagamot? Yung walang sakit o may sakit? Natural, yung may sakit, no? Kaya nga sabi niya, naparito ko upang, tawagin ang mga makasalanan, hindi yung matutuwid. Kung inaangkin mo, ikaw ay makasalanan, makakaasa ka, ikaw ang ipinarito ng Panginoon. Kaya maililigtas ka niya. Of course, maililigtas ka niya kung magpapaligtas ka sa Kanya. Kasi pwede ka makasalanan, pero ayaw mo naman lumapit sa Panginoon. Paano kanya maililigtas? Paano igagawad sa iyo yung kanyang kapatawarang iyon? Hindi naman pwedeng ipagpilitan ng Panginoon yun. Nandito tayo, dapat, kung nagkasala tayo sa pamamagitan ng paggamit ng mali ng ating kalayaan, tayo rin, gamitin natin yung kalayaan natin yung lumapit kay Jesus, humingi ng tawad sa Kanya. Kung kaya nga, kahit makasalanan na nagsisisi, maililigtas ng Panginoon. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to a Lenten Biblical Seminar on the Passion Narratives by Father June Lingad, SDB. The venue is at Ruzen Hall, Don Bosco Parish, corner of Morsolo and Pasong Tamo Streets, Makati City. The date, all Saturdays of March 2007. The time is from 2 o'clock to 5 o'clock p.m. The fee is 1,500 pesos for the whole course, including the celebration on April 4, 2007. Seminar materials will be provided. Culminating activity is a celebration of the Passover meal on Holy Wednesday, April 4, 2007. For inquiries, please call Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Shalom. If you have been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingad, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Sa ating po pagsisimula ng panahon ng Kwaresma, ito po mga pagbasa ng ating narinig ngayon ay talagang napakarami na dapat pinaalala sa atin. Ano po? Yung unang pagbasa, narinig natin doon kung anong dapat ginugunita ng isang taong lumalapit sa Panginoon at taga-alay sa kanyang mga handog. Na talagang pinagpala siya ng Panginoon.
Maintindihan mo lang kasi ang isang bagay kapag nandung tinitingnan mo yun sa kanyang kinapapalooban. When you see the things in context, kapag inintindi natin na tayo rin ang galing sa kawalan, ang galing sa kasalanan, ang galing sa pagiging malayo sa Panginoon, tapos binigyan tayo ng daan na matutunan ang salita ng Diyos, ang kanyang katotohanan, ay nako, talaga magpapasalamat tayo sa Panginoon. At yun ang dapat natin ginagawa sa panahon ito ng Kwaresma. Tingnan natin talaga yung malaking pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon na tayo naging mananampalataya niya. Tapos sa ikalawang pagbasang narinig natin, ayun, pinapaalala sa atin ni San Pablo kung anong ibig sabihin ng manampalataya. Yung salita ng pananampalataya, ang pinapangaral niya, dapat magbunga yun sa atin ng higit na pananampalataya. Anong dapat mangyari doon? Dapat ating ipahayag sa pagitan ng ating bibig, na ang Panginoon ay talagang sinasampalatayanan natin. Tapos yung ating puso naman, talagang pinangahawakan natin mabuting-mabuti yun. Talagang kumbinsido tayo ron. Kaya pagka ganun nangyari, yung ating sinasampalatayan sa ating puso, pinapahayag natin sa ating bibig, talaga naliligtas tayo, nagiging matuwid tayo sa harapan ng ating Ama. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, justice always means, doing our part of the agreement, part of the contract, part of the covenant. Ang Diyos, talagang pinagpapala tayo. Kung talaga nagpapasalamat tayo sa pagpapala ng Diyos na yun, dapat talaga pinapahayag natin yung ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi pang atin lang yun. We should really share it. That's why at the end of every Mass, pagkatapos tayo pagpalain ni Father, sabi niya, go, go share, Jesus whom you encountered here in the Word, in the Eucharist, in our coming together as God's family, share Him with others. Ganun ho yun. Tapos doon sa Ebanghelyong binasa ko sa inyo na narinig natin dito yung dinaanan ni Jesus ng mga pagsubok. Sasabihin sa atin sa sulat sa mga Hebreo, chapter 4, verse 15, ang ating dakilang pari ay sinubok sa lahat ng paraan, tulad natin, hindi lang siya nagkasala, kaya tayo na, lumapit tayo sa Kanya, sa trono ng biyaya, upang makatagpo tayo ng tulong sa oras ng ating pangangailangan. That's it, Jesus is like that, He understands us very well. At sana tularan natin si Jesus sa pagwawagi niya sa mga tuksong dinanas niya. Nagwagi siya nga dahil sa nandoon ang Espiritu Santo na namuno sa Kanya. Nandoon ang salita ng Diyos na nagpalakas sa Kanya, nagturo sa Kanya ng karunungan, nagbigay sa Kanya ng talagang katatagan. Tapos nandoon yung sarili niyang pananalangin, yung sarili niyang pagkakait sa Kanyang sarili. Kung kaya na nagawa niya, natupad niya ang kalooban ng Diyos. Kahit na dumaan siya sa hirap na ganyan, tayo rin papagwawagyan natin lahat ng tukso, lahat ng pagsubok sa buhay natin. Kung nandiyan ang Espiritu Santo na talagang magpapalakas sa atin, magliliwanag sa atin, ang salita ng Diyos na talagang papatatag sa atin, maggagabay sa atin, magtuturo ng landas na dapat natin tahakin. Tapos yung ating sariling pakikiisa sa Panginoon sa pagitan ng pagkakait natin sa ating sarili, lalo sa panahon ito ng Kwaresma, yung ating panalangin. Gawin mo natin panalangin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa bagong panahong ito ng Kwaresma muli na pinagkakalob niyo sa amin, isang panahon ng biyaya na aming ipaibig pagpasalamat sa inyo. Abba, hiniling po namin ang mga salita ng Diyos na aming napaglimi-limi sa programa ito ay talagang tumimo sa aming mga puso, talagang maisabuhay namin ng mas lubusan para sa inyong kaluluwalhati at para sa aming kakapanan. At hiniling po namin, tinataas namin sa inyo lahat ng mga nangangailangan ng inyong tulong, ng inyong awa, mga nalulumbay, namimigati, nangungulila sa pagyaman ng kanilang mga minamahal, mga may problemang dinaranas ngayon, mga pagsubok na kinakaharap, ang mga may karamdaman na humingi sa inyo ng tulong, sana itampian niyo sila ng inyong biyaya. At lahat ng tumutulong sa amin, ibig tumulong sa amin sa pagkasaktuparan itong aming programa Word Made Flesh, ay pagpalain niyo na rin. At lahat pong ito'y hiniling namin at ginagawang dalangin kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Sana po'y nakatulong sa inyo ito. Sana po'y paglimi-limit pa natin ito, pag-isip-isipan natin sa mga araw na darating. At sana ipapurihan natin ang Panginoon sama-sama. Hanggang po sa muli nating sama-sama sa ating programang Word Made Flesh. Shalom po sa inyo lahat.
The 4th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.